Yun ang kagandahan sa kanya, medyo mababa pa. So ang kagandahan dito sa ADB 160, itong HSTC o yung Honda Selectable Torque Control. So what is up guys, magandang araw sa inyo. At for today's video, balik tayo sa pagbablog. I-review natin tong motor na to, na Honda ADB 160 after 2 months na paggamit nito sa motor na to, no? So medyo 2 months na tayong wala pang vlog. Huli kong release nito guys is yung binili natin to sa Putatan, Alabang. And after that wala na ako kasi medyo busy talaga ako ngayon, and may mga inaasikaso tayo, sobra, as in sobra. Kaya ngayon nagkaroon lang tayo ng free time para i-review after 2 months gano'n nga ba kasarap o gano'n nga ba kaganda ang Honda ADB 160. So tara, pag-usapan natin yan. At bago yan, syempre papagas muna tayo kasi nagbiblink na yung aking fuel gauge. So check din natin kung gaano rin ba katipid itong Honda ADB 160. Marami tayong pag-uusapan sa pagkatapos ng 2 buwan kong ginamit itong motor na to. Napakarami kong magiging review sa inyo guys. Syempre pagas tayo dito kasi yung motor So ano ba, 91, 96, 95 tayo. So yung ginagas ko dito guys is 95 talaga. Aray ko. At full tank na lang sir. Yan, full tank natin siya guys, para malaman natin kung ilan talaga yung full tank kasi kanina pa nagbe-blink yan Okay, sige po. 57.49 pesos per liter. So guys, medyo marumi lang ang aking motor. Syempre 2 months na. Tsaka simula nung binili ko to, grabe talaga yung ulan. Makita nyo naman nakaraang mga bagyo, di ba? Halos 1 buwan ata umuulan. So di natin nalilinisan, kaya medyo lumuma na rin. Pumupas na yung ibang mga kulay. Ayan. Ay, parang medyo flat ako. Malambot yung gulong ko sa likuran, pero sige, okay na yan. Manageable naman. Ayan, pumapalo na siya ng 300 plus. So meron na siyang 6 liters. Sige. Ay. Ayun, okay na yan sir. So guys, tumotal siya ng 387.48, 6.7 liters sa 57.49 pesos. Medyo malaki yung tangke na ito guys. Ewan ko, mga nasa 8 liters ata to, kasi meron pa siyang tira kanina. So wait natin yung sukle at yung card natin. Madalas kasi ako nagpapagas sa Petron kasi may card ako guys. So halimbawa sa 300 pesos mo na pagas, meron kang 7 points na less. So dun yun na pupunta sa card. So parang ang nangyayari is per liter is meron kang 2 pesos o 1 pesos, ganon. So makakatipid ka rin naman, di ba? Okay, thank you. Although meron naman sa ibang mga gas station, pero doon na ako sa Petron kumuha kasi eto na, dito na ako nagsimula Ang ating re-review ngayon itong after 2 months natin na paggamit na itong Honda ADB 160. So hindi ko pa to na-review ever since, at never ko pa tong naiba-vlog sa inyo. Pero na-ride ko na to guys nung last month, and
Siguro noong July isang beses, and ngayong August isang beses din. So bali dalawang ride pa lang, pero napaka short ride pa lang nito, bandang Tanay Rizal lang. Kaya hindi ko pa siya totally marireview yung buong buo, especially sa long ride, kung gaano nga ba katatag at gaano nga ba katibay ang Honda ADV 160. Bakit napaka traffic? Saturday ngayon nangyari. Ba't mo traffic? Hala, okay lang ba yan? So unang release ko nito is June 16, 2025. So ngayon is August 9 na, magta 2 months na sa akin guys. Hindi ko pa talaga nalolong ride to ever since yung mga 6 hours na continuous yung ride, wala pa. So nakarating pa lang to sa Lipa, Batangas, sa may ano ba to, sa may bandang Tanay and bandang Infanta ata yun, no? Siniluan, yan, Laguna, yun pala, di pala sa Infanta. The rest wala na akong ride. Sobrang time check tayo for PM. So kala nyo napakalinis na, no? Kakawashing ko lang kasi last time, nung last month ata, nung July, diba, ang dami nagdaang bagyo. So nung binili ko tong motor na to, grabe talaga, halos araw-araw umuulan. Parang ayaw ko na nga siyang gamitin kasi syempre pag ginagamit mo sa ulan, nababasa, nangangalawang siya. So parang mabilis lumuma yung unit. So unang impression ko dito guys sa motor na to, kasi galing akong Aerox 155. So same lang din naman sa power, although ito medyo ano to maarangkada guys. Ito, tingnan nyo konting piga lang, maarangkada na siya kagad. Ayun Tapos sustain talaga yung power niya, pero pagdating sa dulo, medyo doon ako nahihinaan sa kanya. Doon ako nagiging may comparison pagdating doon sa Aerox na may dulo, no? Pero sa arangkada wala. Pero ito, arangkada malakas. Kasi pang adventure bike kasi talaga, ano pagkakagawaan nito. Doon lang ako siguro nagkaroon ng doubt pagdating sa 160 na walang dulo. Pero kasi meron naman tayong meron naman tayong paraan dyan. Meron tayong way para palitan natin yung bola para mas may arangkada at may mas dulo. So ganun yan So ito kasi stock to, wala pa ako nagagalaw dito sa mga to. Stock is good, sabi nga nila. Sa Aerox ko kasi pinalitan ko yon, ginawa kong 12 yung bola. So meron siyang arangkada, meron siyang dulo, pero malakas sa gas, ganun. Ewan ko lang dito sa ADV, parang wala akong balak palitan to kasi medyo okay naman sa akin yung arangkada niya, tsaka yung dulo okay lang Hindi ko naman kailangan may pag top speed. Ay, nako, muntik na kuya. Dahan-dahan po kasi pagka ganyan, alam niyo may intersection kailangan di tayo bira ng bira. Mag-iingat sa ibang riders natin dyan, no? Pagka alam niyo may intersection, reduce power na, reduce speed para hindi tayo mag-alinlangan, di ba? Parang gusto ko dun mag-vlog para medyo tahimik, di ba? Ayun, sige, dun tayo guys, dun tayo mag muni-muni. Aray ko, pwede rito. Yan, dito. Yan, subukan natin dito guys mag-vlog. So paano ba? So dito tayo para tahimik, tas i-review natin tong motor na to kasi medyo maganda yung view niya dito. Pag-usapan natin yung mga in-upgrade natin sa motor na to. Unang-una dyan, itong kanyang winglet, yan sa front. Ayan, di ba, mas lalo siyang pumogi tingnan. Ayan, straight, parang galit na galit, di ba? Itong CNC side mirror, yan. So 4 fingers siya guys. So hindi siya hulihin ng mga LTO kasi 4 fingers naman. So
ano to, registered to ng LTO. Tapos itong Q3 ADB bracket, tapos with top box na siya, no, sa SEC. Yan, meron ako ditong helmet eh. Yan, isa, kasya. Kahit naman full face, kasya yan. From SEC Moto Supply nga pala to guys. So hindi yan sponsored, no. Nagustuhan ko lang yung kanilang design pagdating sa box. Tsaka itong bracket ng ADB, nagustuhan ko rin yung design kasi yung likod niyan maganda. Yan, very accurate siya tingnan. Siyempre yung Moto Wolf, yan sa phone holder, tsaka convertible siya dito sa 360, pwede siyang lagyan dito. So nga pala yung pinaka-importante dyan guys, once na bumili kayo ng motor na to, kailangan mas maganda siguro bigyan nyo na o bilan nyo ng cover, mino cover, kasi minsan daw kapag malakas yung ulan, nababasa tas naarawan, ito yung mga possible na nasisira. Tapos meron rin akong biniling tempered dito sa front para hindi magasgasan. Ito pa, ito yung mga nilagay ko, yan, kasi minsan pagka magdalong ride tayo hindi tayo ngalay. Ito yung sa side stand, yung cover meron na rin, tapos center stand cover meron na rin akong nilagay dyan. So the rest wala naman akong in-upgrade dito. Mas gusto ko stock pa rin, pero may lalagay ako dito guys na crash guard dito. Maglalagay ako dito sa leak sa gilid para mas maganda pa tingnan. So same yan dito. Tapos lalagyan ko siya ng bag para kunyari magka-camping kami, edi mas maganda, mas okay, di ba? So yung engine nito is 157cc o convert to 160. So liquid cooled 4 valve single cylinder. Meron siyang 18.5 horsepower or 8,500 RPM. Meron siyang 4.7 Newton meter of torque at 6,500 RPM. Syempre yung seat height, sabi ko nga sa inyo, ang seat height nito is 780 mm. So mas mababa siya compared dun sa Aeros ko na 790 mm. So yun ang kagandahan sa kanya, medyo mababa pa. Syempre yung weight is 133 kilograms. So medyo magaan, sobrang gaan. Unlike sa Aerox, mas magaan ng Aerox, alam ko eh. So yung ground clearance, ito yung pinoproblema ko dito guys, kasi 165 mm lang. So medyo mababa siya. At yung makina niya nasa baba talaga asin. Kaya kapag nasa long ride ka or nasa gabi ka tapos may lubak na hindi mo inaasahan, medyo pagka tinamaan ng yung makina, mababasag yan guys. Kasi medyo nakita ko sa mga ibang review, yun talaga yung problema nila, yung issue nila dito sa ADB 160. Isa pa sa mga kinaayawan ko is itong nasa makina niya. So yung ground clearance niya kasi guys is isang dangkal lang. So medyo kapag kami medyo malaking bato rito, matatapis tong makina natin. So meron naman na bibiling mga engine cover, pero kasi dapat mas mataas to. Tsaka cover netong center stand, yun sana yung pinakamaganda, lalo na dito pinakababa. Ayan, yun sa engine number, sana mas tinaasan pa nila lalo para kahit pa paano, no, hindi alanganin kapag ka nasa malubak ka na part na kalsada. Pero the rest naman, napakaganda rin naman ng motor na to guys. So ang kagandahan dito sa ADB 160, itong HSTC o yung Honda Selectable Torque Control. So yun yung kagandahan na features nitong HSTC, kasi kaya nitong mag-manipulate kapag ka na-slide ka o mas mabilis yung takbo sa likod, babawasan niya yung power. Or tulad ng nagpapa-burn tayo, yan, di ba, mas sinusurog natin yung likod. So si HTC, once na na-detect niya yun, mas mababawasan niya yung power para hindi kaagad mag-slide yung gulong mo sa likod. Tapos yung ABS, syempre dito lang yan sa harap, wala yan ABS sa likod guys. So hindi siya parehas. Mga features pa na mas maganda kay ADB is yung physical niya, di ba? Sobrang ganda, tsaka medyo comfortable ka. Ay, meron ka ditong sandalan ng paa mo pagka nangangawit ka. Tapos ang kagandahan din dito yung kanyang upuan, yan, medyo may paumbok dito guys. So sa Aerox ko flat yan pag ganun. So pagka nagpepreno tayo ng mas malakas, sumasama tayo. Compare mo dito sa ADB 160, hindi, kasi may paumbok siya guys. Yan yung kagandahan sa 160 natin. So guys, ang ayaw ko lang dito sa motor na to is itong signal light nya, itong kaliwa and kanan. So yun lang, kasi medyo hindi siya gaano katibay. Once na siguro na masagi lang to, wala na to, hindi na to kagandahan. Same lang din yan sa likod nya guys. Ayan, so nakikita nyo tong nasa likod, same lang din po yan.
Ito rin, same lang din. Pero itong windshield, ito yung kagandahan sa kanya kasi pwede mo siyang iangat. So pwede mo siyang ibaba. So kapag medyo malakas yung hangin tapos medyo maulan, iangat mo siya. Yan, nilayin nyo lang siya guys. Yan. Tapos kapag medyo gusto mo ng hangin at medyo mainit, baba mo siya para yung hangin nasa sayo. So guys, papakita ko naman sa inyo yung sa keyless natin, no. So ito, keyless tong motor na to. Bumili na lang ako na itong ganito guys sa Shopee para medyo maganda, di ba, angas. Honda. Pagka kinlik mo siya ng isa, so magre-red na siya. Kahit na anong gawin mo dyan, hindi yan mag-o-open. So kapag kinlik mo siya tapos nagdilaw ay nag-green, ayan, click mo yung green, pwede na siya mag-open. Tapos click mo ng isa, ayan, naka-on na siya. Ayan. So sarado natin. Tapos i-click ko siya ng isa. Ito sa alarm niya, sa anti-thief. Yan. Tapos dapat ayan. So naka-on na yung anti-thief natin dyan. Yan. Naka-ano na siya. Nag-red na yan guys. So once na pinalo mo siya rito, susubukan natin. Ayan. So bali 10 seconds saka siya mamamatay. So magiging alarm lang tong motor na to ng 10 seconds saka siya mag-off. So i-click ulit natin. So wala na yung anti-thief ng alarm. So subukan natin siyang i-sit. Yan, one click. Okay, yan, open na siya. Yan. Tapos yung fuel, dito lang ako nahihirapan kasi minsan hindi talaga siya gumagana. Kailangan ko pa siyang iangat. Dapat hindi na ganun eh. So lalagyan ko na lang siya ng ano dyan, pampadulas. Nasubukan ko na rin pala itong upuan na to, no, kung pang matagalan ba talaga. So sobrang ngalay din kapag straight ka na 4 hours kang bumibiyahe. Ganyan, sobrang mainit din sa puwet. Hindi naman although ngalay kasi pwede mo siyang expand tong paa mo eh. Ayun, na-expand ko siya. Tapos pwede pa akong umusog doon sa pinakadulo hanggang sa ma-expand ko pa lalo. So ngayon parang medyo ganito lang ako. Ano ako eh, 5'6" yung height ko. Hindi naman ako tiptoe. So kapag isa yung binaba ko, yan, ganyan lang, flat footed. Pero kapag dalawa, ganyan na siya. Yan, hindi naman masyadong tiptoe guys. Ayan. So kasi 5'6", no, kahit pa paano eh, nabiyayaan tayo ng height. So hindi naman masyadong mataas yung height natin, pero kahit pa paano, kahit konti lang, nabiyayaan tayo ng magandang height. So ganda rito guys, oh. Tambay muna tayo kaya dito, tapos mamaya sibat tayo. Dumami bigla guys yung tao. Pinagjajagingan kasi to eh, itong lugar na to eh. Kanina alos ako lang mag-isa eh. Ngayon sobrang dami dito, oh. Nice. Dami nakapilang mga motor. So tara, uwi na tayo guys. Okay. So ayun nga, napag-usapan natin regarding doon sa ano nga ba yung mga naging features na ADB 160, tapos kung ano yung mga kagandahan niya, no. So at saka yung mga hindi ko nagustuhan, tapos ano yung pinaka main reason ko. Yun, ano, bakit nga ba ADB 160, yung pinaka reason ko kung bakit kinuha ko tong motor na to is yung sa long ride kasi guys. Kung paano ka maging komportable sa motor mo, yun yung isa sa pinaka number 1 na talagang kinuha ko yung reason na yun. Kasi syempre naman ako, bilang ako, madalas kasi ako talagang naglo-long ride, no, kasama ko yung partner ko. Syempre doon kami sa mas komportable kami, the way kung paano kami mag-ride. Kasi sa Aerox talaga namang medyo mungalay pa rin.
Pero pagdating sa powers yun, no? Pagdating sa power ng motor, yun, nandun pa rin naman yung Aerox. Pero pagdating sa komportable sa pag-ride, especially pagka long ride, almost 12 hours o 16 hours kami nag-ride ng partner ko. Grabe, di ba? So dito sa ADB 160, nasasanay na ako na lagi akong ganito, yung ina-expand ko yung aking paa. Yan yung madalas na ginagawa ko. Lalo na kapag medyo matagal ka na sa ride, almost 3 hours na, yan, medyo mainit na yung upuan, medyo mainit na yung puwet mo. So syempre kailangan mo ng tumayo, diba? Pagka hindi ADB yung gamit mo, syempre pagka ADB gamit mo, expand mo lang yung paa mo, yun na, okay na, makakapag-rest na yung puwet mo. Di mo na kailangan magpahinga, di mo na kailangan tumayo pa. Yan yung pinaka number 1 na reason kung bakit ADB yung kinuha ko. So sa Aerox, makikita nyo pa rin naman sa vlog ko yon. Although hindi ko lang siya magamit-gamit kasi medyo mas gusto kong gamitin yung ADB 160 ngayon compare mo sa Aerox. Pero sa bahay pa rin naman. Tapos guys, pagdating sa top speed nito, alam ko na top speed ko na to nung last week, no? Pumunta kami ng Sinaluan ba yun? Sinaluan, Laguna. Pumunta kami doon, kasama ko yung mga tropa, nag-ride kami. Tapos tinap speed ko tong motor na to, no? Nag 110 ata yun. Oo, may angkas ako, tapos may mga dala kaming gamit. So 110, expected mo na yan kapag talagang magta-top speed ka, hindi yan accurate, no? Siyempre may ang doon, timbang, ilan ba kayo? Siguro nasa 170 kami, dalawa, kasi ako 63. Ay hindi pala, nasa 150 plus lang, kasi ako 63, yung partner ko nasa 70. So medyo sa 150 lang o 130 lang yung timbang namin. Tapos overall syempre kasama na yung mga gamit, so nag 110 lang siya. Pero bali wala na sa akin yung top speed ngayon guys Alam yun, mas gusto ko na yung ganito yung simple lang Hindi na ako masyado yung nagta-top speed talaga. Iba na yung mundo ko ngayon guys pagdating sa vlog. Although nakakamiss pa rin naman syempre kasi simula tayo dun sa mga mabibilis na motor like Raider 150, Aerox 155, tapos ADB 160. Wala mo sa susunod meron na tayong big bike na gagamitin, diba? Yun ang gusto ko dun, big bike, sarap nung gamitin. So yun guys, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta at nanonood itong video na to. Sa mga gusto mangarap ng motor na ADB 160 guys, napakasulit at napakaganda nitong motor na to. Wala na kayong hahanapin pa. So medyo pricey lang naman yung price kasi medyo advantage na siya, advanced na yung features niya compare sa ibang mga motor, di ba? Kung ako sa legit lang, no, so comparison sa ibang mga motor, mag-ADB 160 na ako guys. Halos lahat na ng features nandito na, lahat ng kagandahan, lahat ng pwede pang off-road, pwede pang adventure, pwede pang cities, pwede lahat, di ba? So ADB 160, kung gusto mong kumuha, panoorin mo tong video na to. Anyway, maraming salamat. This is J Moto. See you on the next vlog. Yahoo! Alright! Uy, ang bilis, 80 ka agad. Let's go!